Ngayon, yung mga 12 na gustong humabol sa 11 and 12, kung mapapansin mo, may mga bilyonaryo doon. Ha? Isa na siya si Amy, pero kahit anong gawin ng Amy Marcos, talagang wala na siyang mabobola. Ako, hindi niya ako nabola. Kahit anong gawin niya, na paggamit. Sapagkat talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. Ginagamit lang tayo eh. Kaya sinasabi ko na hindi ko bubotohan to kahit ano, sino pa mag-endorse sa kanya. Kahit in-endorse to ng Anghel, hindi ko to bubotohan eh. Hindi tayo mabobola nito. Pag narinig ako na lumalakas si Pastor natutuwa. Kaya lang, nakita ko itong pulse survey eh. Tuwa at lungkot ang aking nararamdaman dito. Unang-una malayo pa yata si Pastor sa survey. Sana, yung survey na yan, kagaya ng mga ibang survey, merong mga bigla na lang na lumalabas ng wala sa survey. Alala ko nung nakaraang halalan sa senatorial. Yung si Robin Padilla, minimenos yan eh. Minimenos mulat sa poll. Yes. Tapos ang takbo niya sa survey, minsan 11, 10, hanggang naging 6, kaya number 3. Pero nagulat ang lahat nung siya nag-top. Pero ako lang ang nagsabi sa kanya, ikaw magna-number 1, talo mo kaming lahat. Maniwala ka, ayaw naman siya maniwala. Siyempre hanggang nangyari na nga. Ngayon, tinitingnan ko yung latest pulse survey. Natutuwa ako na si Bongo, Senator Bongo, is pulling away by a mile. Sapagkat alam niyo itong si Senator Bongo, talagang dapat itong manguna dahil siya ang nakikita kong public servant, official, na tahimik, nagtatrabaho, ang walang publisidad. Pag tinawagan mo, sumasagot sa telepono. Pag tinext mo, sumasagot. Pag hindi ka agad nakasagot, tatawagan ka niya. At pag may nirepair ka, isang kaso, whether financial, kung ano man na problema ng isang mamamayan, mabilis pa sa alas 4, talagang yung staff niya, tatawagan ka agad. Yung contact person. Ganun siya katindi. Ganyan ang Bongo. Kaya natutuwa tayo na pulling away. Ang layo niya na. By 20% doon sa second place. Nalulungkot naman tayo na maliban doon sa si Pastor malayo. Sana ito yung mga kalakaran na magbubulat na tayo. Nalulungkot tayo dahil marami pa rin nabubudol ng mga tao. Ganun mo yun, 2 magkapatid. Magiging 3 na sila. Talagang nabubola pa rin ang tao, nadadala. Yan ang problema kasi, Franco, doon sa sinasabi ko, na hanggat ang elektorado, pamamayang Pilipino, ay kulang sa aral, kulang sa formal na edukasyon, yung mga ganitong tao talagang lalabas at lalabas ito eh. Kasi kung may aral ka, hindi mo bubutuhan itong mga ito. Halimbawa, isa pa, nalulungkot din ako na talagang mukhang lalabas itong si Lacson. Kaibigan natin to. Dati, matagal kami naging magkaibigan nito. Pero dahil nga sa kinalalarawan niya ang sarili niya, right use, di umano. Sa kanyang advertisement campaign, sinasabi na galit siya sa mga illegal, galit siya sa mga irregular, mga mali. Pinaglalaban niya, bakit tahimik siya dito sa ginawang illegal na pag-aaresto ni dating Presidente Duterte. Kaya kung nag-iisip ka, edukado ka, hindi mo puputuhan to eh. Yes. Hindi ka madadala sa emosyon eh. Oh. Kaya doon, nalulungkot tayo. Mayroon pang mga iba dyan. Among the winning, ako may mga talagang nagugulat tayo na mga papasok. But on the other hand, natutuwa naman tayo na yung aking plus 2. Franco, di ba? Yes, Tatanda yes, mo nagpa-plus. Yes, pasok. Abay, pumasok na. Pumasok na sa number 11 and 12 si Willie Revillame at saka si Camille Villar. Alam mo itong si Willie Revillame, kahit minimenos din to eh. Ako kasi, tinitingnan ko, yung sinasabi lang, hindi naman abogado yan, walang mataas na pinag-aralan yan. Ako, may solusyon naman doon. Pwede naman siya kumuha ng mga abogadong makakatulong sa kanya. Ang tinitingnan ko sa kanya,
ang aking pagkakakilala sa kanya at mga istorya, mga kwento tungkol kay Willie Revillame, matulungin. Matulungin sa tao na hindi niya ikinakalat. Iyan ang gusto ko sa kanya. May puso, may malasakit sa mahihirap. Yan ang gusto ko sa kanya. Ito naman si Camille Villar, yung kanyang pamilya, talagang nakita ko naman na talagang matapat sa serbisyo. At ang bata pa. At saka nagmana ito sa genes ng mga magulang, si Manny Villar, si Cynthia Villar, at sa kanyang kapatid. At talagang ito'y makaduperte, kaya gusto ko itong si Camille Villar. At natutuwa naman tayo. Pumasok na. Number 12. Ang nakikita natin naman dun sa iba, ano kung napansin mo, ang lumalaban dun sa, kasi yung 11 and 12, medyo precarious pa yon. Pero at least nakapasok na. 12 sila, Franco, Yeah. na pinag-aawayan nila yung 11 and 12. Sa aking pananaw, yung mga bilyonaryo dyan, ang may pera, ang mananalo. Kasi yung huling araw, ilang araw na lang kailangan bubuhos ka dyan dahil ang realidad, pinapakinggan ko kanina yung isang inilabas mo kanina dyan, na panahon na raw, Yeah. tayo yung ganito. Ang realidad, wala talagang aral ang karamihan sa elektorado. Ang realidad, wala silang pera, kailangan nila ng pera. Kaya talagang may influensya ka whether we like it or not. Ngayon, yung mga 12 na gustong humabol sa 11 and 12, kung mapapansin mo, may mga bilyonaryo doon. Ha? Isa na siya si Amy, pero kahit anong gawin ng Amy Marcos, talagang wala na siyang mabobola. Ako, hindi niya ako nabola. Kahit anong gawin niya, anong paggamit. Sapagkat talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. Ginagamit lang tayo Kaya sinasabi ko na hindi ko buboto ito kahit ano, sino pa mag-endorse sa kanya. Kahit in-endorse ito ng Anghel, hindi ko ito bubotohan Hindi tayo mabobola nito. Pero yung mga iba, ang iba naman, matitino sana. Halimbawa, doon sa mga 12 yun, meron doon, pwede, senador pa nga Kaya lang, mga ano naman, mga bigot. Madalit sabi, parang sila na lang ang matitino. Ha? Sila na lang ang parang, kami lang ang malinis dito. Naman ang ayaw ko sa kanila. Kaya tuloy, malayo sila. May dalawa dyan na pareho naging senador. Pero kasama doon sa mga lumalaban na number 11 and 12. Yun namang mga nasa PDP laban, ang problema naman kasi nung iba dyan, hindi kilala. Kilala lang doon sa mga nagbabasa ng dyaryo. Pangalawa, hindi rin kagandahan ng mga reputasyon. Yan ang problema din. Kaya sila Bongo lamang, sila Bato, ang talagang malakas. Mabuti itong si Jimmy Bundok at parang sumisipa rin, kaya lang talagang bagong pangalan bata pa, kaya hirap din. Ganun din si Philip naman, naging problema naman si Philip. Kumbaga, hindi na ito yung matagal na yung kasikatan niya, mga 30 years ago pa siya sigat. Ngayon lang siya pumasok. Pero ako, gusto ko siya kasi matulungin sa tao, madaling lapitan, yun ang akin. Anyway, pero dapat si Pastor tulungan pa ho natin. Yes, correct. Tayo mga panya ng gusto. Alam mo ba, Franco, Yes. hindi ko nagawa ito sa iba, pero meron akong kandidatong tinutulungan dyan sa Taytay Rizal. Ito kasama namin sa kampanya ni Presidente Duterte. Si Pia Cabral. Vice Mayor siya, pero re-electionista siya. At wala, independent siya. Hindi siya sumama sa dalawang partido kasi nakikita niya mukhang ayaw niyang mantsahan ng mga politiko na masama ang reputasyon. Kaya ilang araw ko nang sinasamahan sa kanya mga sortie, mga kampanya dyan sa mga palengke. Kaya nakakatuwa naman, mukhang maganda ng pagtanggap niyan kay Pia Cabral ng Taytay. Pero dyan sa aming bayan sa Marikina, Sus Maria Jose. Kung talagang malakas pa rin yung malakas daw sa magbigay ng ayuda.
Yung bang na viral na Na-viral na isang video. congressman Mm. ay tumatakbo alkalde na hindi mo mapapaliwanag kung paano siya nagkaroon ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling bag, mamahaling sapatos, relos, kotse. Ordinaryong guro lang naman ng mga panahon. Yan ang problema. Kaya talagang, alam mo, Prapo, di ko malaman talaga. Parang ayaw ko na talaga ng eleksyon muna eh. Kasi hanggat hindi mo ini-educate, ang lahat ng Pilipino, mga pabalik-balik lang ang ganitong uri ng botohan dito, ang mga we will be electing idiots, clowns, at kung sino-sino pa. Hindi yung mga dapat na mamunot sa ating bayan.